Kailangan ayusin ng gobyerno yan. Kahapon. Ang sama nung acting neto. Ay nako Ronald, eto na naman tayo sa isa pang episode ng Heckle and Jive. Okay, kumusta Ronald? Eto, 2 days before the SONA. Yes, so Last nga. 2 minutes, may nahabol. Oh, ano May na? nahabol. Kinasuhan si Saldico at si Martin Romualdez kanina. Oo nga, nakasuha na. Preliminary investigation. So, para may sabihin yung presidente sa Lunes. Hindi, pero preliminary investigation ba o kaso na? Preliminary So investigation. wala pang kaso? Kaso na yon, pero ibig sabihin, hindi pa nasasampa sa Sandigan Bayan. Pag nasampa sa Sandigan Bayan, lalo na plunder yung case, kulong sila kagad. Okay. Pero yung pagsasampa, yun ang gano'ng katagal yun. At Depende yan. Paano si Joel Villanueva? Patapos na yung PI eh. Oh. Medyo namasahe ng konti. Di ba? Tignan mo. Si Jinggoy at saka si Marcoleta, mabilis. Oo nga, Sandigan Bayan kagad. So, depende. Alam mo, napansin ko ngayon sa mundo ng politika, parang dumadami na yung mga pagsasampa ng mga kaso at hindi lang yung pagsasampa ng kaso. Gusto ko din pag-usapan natin yung mga grave threats. Kasi yun naman yung theme ng buong buwan natin sa impeachment. Nakakatapos na nung artikulo number 4, yung pang-apat na grave threat Pero umpisahan muna natin dito sa mga kasong to. Kasi nga, yung ating mga senador may hinaharap nga ang mga kaso din. Ngayon, mukhang lumalabas dahil sa pangungulit ni vlogger, online seller Cayetano kay Tulfo, kay Lacson, na biglang sabi ni Lacson, maimbestigahan nga yung flood control sa Taguig. At mukhang lumalabas. Mukhang may batayan. At hindi lang mukhang may batayan. Mukhang hindi aatrasan ni Lacson to. Hindi. Hindi maatras yun. Matagal ko lang kilala yun. Ayun. sa hindi lang niya hindi aatrasan So sabi niya magche-check na sila. Tapos sa Taguig. Tapos doon naman si Tulfo dahil kinukulit na bakit daw hindi nagkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing sa flood control. Sabi niya, sige, magche-check nga kami ng flood control naman sa Taguig. Paano na to? Siya yung head ng Blue Ribbon eh. Oo. So, iimbestigahan talaga nila yan. Oo. Pero may detalye kasi si Ping Lacson eh. 6.79 billion insertions. Eksakto. 25% kickbacks. No? Mga numero. Alam na rin nila daw kung sino yung bagman. Wow! Nadagdagan pa ngayon ng mga detalye, mga ghosts, tsaka yung mga kinapos na mga proyekto. So talagang baka mabilis yan. Kung ganun ka-detalye. kumbaga, ihaharap na nila ebidensya, Blue Ribbon Committee hearing pa. Yes. Kung naharap doon, that is as good as submitted parang evidence, but that can be used for a case. Yes, ang sabi pa ni Senator Ping Lacson, he deserves to be in jail. Yun pa. No? Ibig sabihin, pag nagbitaw siya ng ganon, ibig sabihin, talagang tutugisin yan hanggang makulong. Hindi lang yun. Yung last time na nagbitaw ng salita ng si Ping Lacson, nakakulong na Si ngayon. Marcoleta. Di ba? Naalala mo, sabi niya, di ba indirect bribery yan? He deserves to be in jail. Patay tayo. Ngayon naman, si Alan Peter naman, no? Oo nga. Kaya nagpapatubo Iba na pa ng dyan, bigote. iba pa dyan yung kaso niya sa Southeast Asian Games. Ayun pa, Iba kay yun. Matibag naman. Nagbuo ng task force. Oo. Ang kala kasi ni Alan, kaya niyang mambuli. Diba? Yung kaya niyang takutin itong mga to para wag ituloy. Si Ping Lacson, ibubuli mo. Oo nga Sasabihin mo na kumuha ng maleta. Ayun na nga. Sasabihin mo na tumaas yung salin. Sabi ni Ping Lacson, mali siya. Hindi na doble yung aking salin. Na quadruple. Yan ang tawag mong double down. Hindi, kasi kaya niyang panindigan yun Yan ang punto naman niya. Never yung kumuha ng pork barrel. At saka hindi lang yun. Wala siya sa gobyerno ng mga panahon na yun. Di ba? Yun naman yung importante. Wala ka sa gobyerno ng mga panahon na yun. So, tignan natin kung ano magagawa ni Alan Peter. Mahirap kasi mag-akusa kung wala kang hawak Sige, si Lacson, ang nangyari, kumuha muna ng ebidensya, saka nagsalita. Correct. Kaya ngayon, good luck. Yun yung mga kaso. So, ayan, si Kaya Alan sabi Peter. nila, don't throw rocks when you live in glass houses. Yun. Diba? Totoo yun. At saka ngayon, di ba, yung binanggit nga nung mga ilang mga vloggers na may BJMP daw. Na BJMP si Bong Revilla, si Jinggoy, si Marcoleta, unang P dapat kasi daw si Padilla. Pero mukhang hindi na daw Padilla. Mukhang si
Peter. Baka mauna na daw si Peter. Oo. Ang problema pa ni Alan, mukhang isa sa pinanggagalingan ng ebidensya ni Ping Lacson, yung kanyang kapatid na dating mayor ng Taguig. So, most probably, alam niya where the bodies are buried. Diba? Alam niya yung ano yung mga flood control na yan. Oo. Yun yung mahirap eh. So ngayon, so si Parang Alan, mahilig kasi si Alan. yun na nga eh. Kapatid. Si Matibag. Kapwa senador, di ba? Yung heckle and jibe. Oh, bakit? Binabanatan ba niya tayo? Ako lang. Ikaw lang. Oh, wala. Goods kami ni Alan. Bebentahan ko yan. Ganun kayo. Hindi, alam mo, hindi ko pa nga nakakasalubong yan sa Senado. Ewan ko lang kung magkasalubong kami ko nung sabihin niya sa akin eh. Pero yung mga ibang... Makahawakan ka rin sa dibdib. Katulad kay John Vic. Nako. Hindi naman siguro, hindi naman na... Pero kung sakali, papahawa ka. Hindi ako papahawak. Pero baka hawakan ko yung bigote niya. Check ko lang kung ano yun. Mag-enjoy yun. Kikilitiin lang natin ng konti. Hindi, pero Ronald, aside from Alan Peter nga, yun nga, si Robin Hood, di ba, humaharap din siya ng kasong obstruction of justice na hindi daw niya sinabi ni Matibag, hindi daw, si Matibag ba nagsabi, hindi niya sinagot, pero according sa kanya, sinagot naman daw niya. Ang gulo ng mga kwento eh. Ano ba talaga nangyari doon? So, hindi natin alam kung ano ba talaga, pero para sa akin, kailangan matuloy din yung kasong yun. Oo, dapat. Diba? Dahil pag pinalampas mo yon, ibig sabihin pwedeng ulitin uli. Yun na nga eh. Diba? Pwede mong itakas ang isang fugitive. Senador ka eh. Dapat taguyod ka ng mas mataas na pamantayan. Hindi yung tagatago ng tao. Oo. Well, kahit ganyan si Robby, number 1 siya sa survey, baka sabihin niya, lahat ng ginagawa ko ay tama. Lahat ng sinasabi ko ay tama. Dahil number 1 pa rin ako eh. Alam mo, yung logical fallacy na yan, na palaging ginagamit ng lahat ng mga kasama niya, mga kaalyado niya, palaging ganun eh, 32 million. Di ba narinig na sa impeachment, paulit-ulit na ang depensa nila ay binoto siya ng 32 million. Pati kahit naman si Digo sa ICC. Yun din ang ginagamit eh. Oo nga eh. Parang, diba? hindi ko alam kung abogado ba itong mga to o ano eh. Non-sequitur eh. Walang kinalaman, di ba? Yun na nga eh. Kaya nakakahiya na ganun talagang ginagamit ng argumento. Yung dapat ang prosecution ay one-sided. Diba? Ayun pa, mas... Alam mo, hindi. Pero binawi niya. Hindi niya binawi. Hindi niya binawi. Nagpaliwanag siya. Nag-double down siya. Ang haba ng paliwanag. Sa presinto. Oo. Pero hindi, nakakatawa. Kaya sinabi kong binawi na nagkamali ako. Tama ka, double down. Pero yung pagka-double down niya, hindi papunta dito, medyo ginilid niya na, hindi ko sinabing prosecution. Sinabi ko yung witnesses. Huwag daw maging one-sided na may perjury cases tapos pinapayagan daw mag-witness. Sinabi mo prosecution, narinig na lahat eh. Kaya nga nagalit siya kila Lord Nakapuna, nagtatawanan eh. Diba? Sa kailigutan. Bakit kayo tumatawa? Kasi pambihira ka naman, nakakatawa ka. Alam mo yun ang ayoko talaga sa nangyari. Buti na lang wala ako doon. Siguro ang laki ng halakhak ko. Makukontempt ka niyan. Sige ka. Handa ka na makulong sa Senado. Ayoko pa namang magaya kila Richard Heydarian, kay Percy Sendanya, at saka kay Gadon na indirect contempt. Pero nawala naman yung kaso. Pero yun nga nakikita kong problema. Dumadami yung mga kasong humaharap sa mga iba't ibang mga personalidad. Pero ang pinagkaiba sa dating administrasyon, merong mga what they call certainty of conviction. Yes. Kasi kaya nga mas mabagal ang pagsasampa ng mga kaso. Pero para sa akin, Ronald, yung mga ganyan, double-edged sword eh. Mas matibay yung ebidensya mo nga para makapagsampa ng kaso, pero problema, nababagalan yung taong bayan. Correct. At nagmumukhang mabagal ang ombudsman, sina presidente, NBI. Eventually, sa kanila tatama yan. Yun na nga eh. Katulad dito, sa SONA, first anniversary ng iyong Mahiya Ka Naman campaign, sino yung mga nahiya? No? At sino yung mga nakasuhan, sino yung mga nakulong. Kaya nga tingin ko, yung today, hinabol eh. Para may sasabihin eh. Diba? Oo nga, Friday na eh. Para may i-report ka naman, diba? Dahil mahirap yung bagsak ka sa report card. Sa ekonomiya, medyo bagsak ka na.
Yung piso, Nasa almost 62 na yan. record low. Hindi, 61.85. 61.85. Oo. Di ba? Record low yan, kumpara sa dolyar. Yung unemployment mo, mataas, 5.6. Record Yeah. din yan. Inflation. Inflation mo, 7. Oo. No? The highest dito sa rehiyon. Yung pag-increase ng langis, lahat naman tayo tinamaan, pero tayo yung pinakamataas. Pinakamataas. Ang increase ng langis, di ba? Tapos yung growth rate mo, dati 7, naging 5, naging 6, naging 5, naging 4. Ngayon, 2.8 last quarter. So, saan ka pupulutin yan? Di ba? Hindi, pero sa akin, Ronald, sige, in fairness ako naman, sabihin ko lang kasi naman, yung nangyari sa ekonomiya, hindi naman completely kasalanan ng presidente yun. Hindi completely. Kasi nga naman, meron tayong siraulo na nasa ibang bansa dyan na war freak, na Yes. naghahanap ng gera, Yes. na dahil sa kanya, Oo. dahil sa Amerika, okay, yung Iran ngayon, may hawak na sa Strait of Hormuz, kaya nagkakaproblema tayo dito sa langis natin. Can you imagine, dati wala silang hawak dito sa langis, ngayon meron na silang hawak, alam na nila, may kapangyarihan pala sila Yes. para ipitin ang buong mundo. Oo. Yun Pero sabi eh. ko nga kanina, lahat naman tayo tinamaan. Pero bakit tayo ay halos doble Yan. yung itinaas sa ating mga kapitbahay sa Southeast Asia? Tapos panahon na para i-review yung ating mga internal policies katulad Yep. ng oil deregulation law. Mm. Wala tayong protection Oo. Because dahil dyan sa oil deregulation law, baka kailangan baguhin yan, no? Kailangan i-reset. Yes, oo. Kunin yung positibo, tanggalin yung negatibo. Di ba? So, yung ganun ba na itong mga oil companies during a crisis, kumikita. Yes, totoo naman. Tapos tayo, ang laki ng binabayad sa buwis. Kanyan, dapat may gawin yung gobyerno. Mhm. Well, internal yan hindi lang yan external Kumbaga wag nilang hahayaan yung Oo. mga oil companies basta na lang dikta lang sa dapat atin. kung ano. i-regulate mo rin na mag-share sila sa burden. Bakit tayo lang ang consumers lang? Oo. Ang Kaya tatamaan? naman nila Hindi mo pwedeng isisi yan dun sa away sa Iran. Okay. Isisi mo yan sa government policies, di ba? Ay, alam mo, hindi sa akin naman, sige, ako naman, magmumukhang defender na naman ako dito ng gobyerno. Pero sa akin Richard, naman- ikaw ba yan? Yeah. Si Richard pa. Hindi, pero Ronald kasi sa akin, yung nakikita ko din naman problema ay, for example, kung bakit yung growth rate natin bumagsak. Kasi naman, dito nga sa flood control issue. Yes. Kasi iniimbestigahan. Number one. Isa ding issue ay yung instability na ginagawa din ng kampo ng mga Duterte. Sa patuloy nilang pagpapasabi na ibagsak ang gobyerno, pagtawag nila sa AFP na Mag-withdraw ng kumalas support. na, mag-withdraw ng support. Yung ganyang, remember, ginagawa nila yan since the start of the administration. At it kept getting worse and worse nung nagkaaway na si Sara Duterte at saka si PBBM. Nung nangyari yun, ayan na yun, pati yung kapatid niya, gusto pugutan, sabi, pugutan daw ng ulo, tanggalan ng ulo. Yung mga ganyang usapan talaga ay nakakatanggal ng investor confidence. Correct. Pero ang sagot mo kasi dyan is good governance. Paano kung hindi good yung governance mo, magkakaroon ng, i-feed mo yung mga banat na yan. Mhm. Di ba? Di ba sa crime? Ginagamit nila ngayon yan No? Yung mga incidents ng crime, buti na lang itong pumatay kay Mima, nahuli. Oo nga. Yung mga dating mga target, si Bantag. Wala di pa ba? rin. Si Atong Ang. Di ba? Si Bato. Si Zaldico. Harry Roque, etc. Harry Roque. So, di ba yung kailangan yung mga high profile na yan, kailangan dramatically maipakita mo. Pero wine-weaponize kasi yan Oo nga, totoo. Di ba wine-weaponize yan So nagiging vulnerable ka ngayon, no? Kaya labanan din yan ng narrative Labanan din yan ng optics. Yes. Parang medyo mahina ang gobyerno sa optics. Ano ba yan? Mahina messaging nila kung gano'n? Balita ko, papalitan na naman tong bagong head ng PCO. PCO? Balita ko lang. Yung aking, sabi ni Falsis, Tweety Bird. No? So, kung sakali, yan, every year nagpapalit ka. Grabe naman. No, Swerte naman ni Yusek Castro. Ika-anim na yan, Oo, pero siya naiiwan. Ika-anim na palit na yan, Ibig sabihin, may problema ka talaga sa communication, sa optics. Mahigit kalahati ng labanan, optics Yeah, totoo. Diba? Kahit naman sa impeachment, nakikita Baka mo gusto mong pumasok doon. Tinatanong mo ako kung gusto ko ng sakit ng ulo. Ayoko ng sakit ng ulo. Hindi. Pero Ronald, sa akin, ganito yan
yung nakikita nga natin, ano, at least ngayon, alam na ng ating mga kababayan na ang labanan nga talaga ay optics. Na kahit naman sa impeachment, mismo, makita mo ang kilos ng lahat ng politiko natin ngayon ay about the public narrative. Kasi nga, The court of public opinion. sobrang importante yan. Kasi once na mag-withdraw kayo ng support nyo sa mga politiko nyo, mawawalan sila ng kapangyarihan. Alam nila yun. Kaya lahat ngayon ng mga kampo, may mga spokesperson na. Yeah. Lahat sila ngayon, panay press con. Di ba? Lalo na sa panahon ng social media. Yes. No? Diyan na nakatingin ng tao eh. Kaya nga, kahit si Alan Peter nga, kaya nga nagba-vlog na eh. Online na. Oo. Halos araw-araw. Nag-online para sa impeachment, para sa lahat ng bagay. Sabagay, kung halimbawa nga matalo siya sa 2028, re-election siya, meron siyang bagong career. Oo, di may ba? bagong career. Oo. Unless nakakulong siya, bawal daw ng online eh. No? Uy, baka makalusot siya makapagdala siya ng cellphone sa loob ng kulungan. Ha? Bawal eh. Oo. Magla-live siya doon sa loob ng Bawal. kulungan. Oh. Dapat niyang dalhin doon, sabon. Yun. Wag lang niyang mabitawan. At Baka yung sabon na binibigay doon, perla. Kaya kailangan doon ang sarili mo mabangong sabon. No, Ronald, alam mo, kaya ka nababanata ng mga tulad ni na Alan Peter, yung mga hirit mong ganyan eh. Pero Ronald, ano, paano yun nga? Yung isa pa nakikita kong problema nga dito sa bansa natin. Yung grave threat, yung issue ng grave threat. Napakalala yung issue ng grave threat. On top of the fact na maraming patayan, ha? Tama ba yung pagkaintindi ko na sinabi nga ng PNP na bumaba nga yung crime rate, focus crime, ibig sabihin yung mga killing, mga rape, murder, yung statistics. statistically, Pero pero nakikita ng tao kasi itong mga high profile eh. ayun. Di ba? Yung Grab driver ba yun? Sinaksak Oo, ng sinaksak pasahero. ko ng di ba? ice pick. Yung nasa grocery ako, naririnig ko yung mga tao ron sinasabi. Kaya kailangan ibalik yung dati. Yung Pero- anti-crime. Paano yung, kumbaga, image eh. Yun na nga, Oo. yun. Diba? Okay. Kahit pagpalagay mo lang yung statistics bumababa, hindi naman alam ng tao yung statistics eh. Okay. Ang nakikita nila, ito, pinatay. May balita, Single dad. Di ba? Ito, vlogger. Di ba? Pinatay. Ito, di ba yung ganun ba? Yung nakikita nila eh. May kukwento ako sa'yo tungkol dyan, ha? Kasi nga, ang nababalitaan ko naman ngayon ay parang merong hindi parang underground conspiracy. Oo. Na lumalayan, high profile, di ba? Oo, para daw magmukhang maraming mga krimen. Hindi ko tatanggalin 'yon doon sa mga talamak na mga matay tao, mass murderer. Oo, di ba? na naghahanap ng paraan makabalik sa kapangyarihan. Actually, nangyari yan dati ng panahon ni Cory. Ang tawag nila, God Save the Queen. No? Tumira sila ng mga alleged communists. No? Para ma-undermine yung gobyerno ni Cory. No? Yung mga kaaway ni Cory. Yes. No? Inambush si Dante Buscaino, patay yung mga kasama. Yun. Inambush si Lando Olalia, Tapos, labor leader, si Leon Alejandro, youth leader, no? Para magmukhang partly wala nagagawa yung gobyerno, partly para i-highlight yung anti-communist red tagging sa panahon na yon, Yep. no? So, pero yun, talaga malinaw, conspiracy yun. Yun. Saka alam mo, kahit yun, alam mo, may nakita akong, may isang vlogger ako nakita na parang sinabi niya na hold up daw siya o na-snatch yung telepono niya, sumiiyak siya. Tapos sinasabi niya, grabe na daw ang krimen ngayon. Pero pag DDS to, by the way, umiiyak na parang ang grabe na daw nangyayari sa Pilipinas. Pero pag pinapanood ko, parang ang sama nung acting neto. Hindi ko sinasabing hindi totoo Parang hindi ko nung tinignan ko yung vlog niya, parang umaarte yung iyak. Parang ako, hindi kailangan pa ng dalawang panluha. Ate, kulang. Pag si Ogie Alcacia, Ogie Diaz, kulang yan. Pero hindi ko alam, baka totoo. Pero hindi ko alam. Ang may dating sa akin na parang peke. Yun yung isang problema dyan, katulad ng nangyari nga ng panahon ni Cory. Ginagamit yan, tapos nagkaroon ka ng coup sa dulo. Yun. Ginamit mo as a build-up, no? Ginamit mo as a predicate para mag-coup yung mga tao. No, mag-coup yung military. At nagkaroon ng 11 coup d'etat. Noong time na yun, naalala ko nga. 87 to 89. 2 taon, less than 2 years. 11 coup d'etat. Ganun yung sinet nilang build-up.
So, assassinations. So parang kahit papaano, may pagkaganon yung nangyayari ngayon na yung last 2 years since 2024, 25, 20, mga from 2024 to 2026 na ganung parang sinusubukan nilang na yun na nga pa-withdraw yung support ng AFP na magkaroon ng parang grassroots na rally. Parang atmosphere of collapse. Oo, Parang I hindi mean, kayang ng gobyerno patakbuhin yung gobyerno. Kaya dapat palitan. No, parang ganoon, no? Oo. Hindi natin sinasabi na yun ang nangyayari ngayon. Sinasabi lang natin may parallelisms. mhm. At kaya importante ito ngayon tayo sa impeachment, 'di ba? Oh, tapos na yung submission ng prosecution. Tingin mo malakas yung kaso? Oo. Halimbawa, yung grapes, ang taka nga ako, ba tumagal ng 3 Oo linggo. nga eh. Alam naman natin. Ako rin eh. Napanood na natin lahat yun eh. Tapos kay questionin yung authenticity, di ba? Kalokohan yun eh, di ba? Oo nga. Kung itong susunod, itong confidential fund, alam na rin natin dyan. Ang bago lang dyan, si Madriaga eh. Sabi niya, hindi lang 11 days, kinastos siyang 120 million. 1 day. 1 day, oo. Tapos sabi ni Vice President Sara, hindi niya kilala, never niya na-meet. Yung pala, kilala niya at na-meet na pala niya. May Oo resibo eh. So, yan yung bago dyan sa confidential fund. Pero malaking bahagi niya, alam na dati pa. Ang daming hearing dyan eh, ng Quadcom, di ba? Yun na nga, kaya nga nagtataka Yung ako. bribery, yung susunod na ikatlo. di ba? Bubuksan na Yung pinakahuli, ang bago. Yung Article. lumabas, yung subpoena ng bank accounts. Yan yung bago. Article 2. Yan, yan ang matindi. exciting. Oh. Yan yung last Monday. No? Game changer yan. Totoo. Di ba? Kaya pinakain na alikabok ni Chel Jokno eh. Yung magkapatid. Galing ni Diba? Chel? Na akala mo magagaling. Tinag team siya. Oo, ginamit pa yung Stonehill Oo. versus Jokno. Oo, tatay. Sinubukan talaga Tatay ni Pia niya Cayetano eh. yun, Oo. ano? No, sinabi niya, magkaiba ang kwan. Magkaiba yung invasion, yung warrant. Iba yung subpoena. Yes, ang layo. At saka malinaw na sa impeachment, pwedeng i-lift talaga yung bank secrecy laws. At ang katotohanan, no, ang accountability, mas mahalaga kaysa sa secrecy. Kaysa no? confidentiality. Di ba? Ginano niya eh. At very organized, very structured, at mapagkumbaba. Hindi katulad natin na may ingay. Oo, diba? maingay. Kaya ganun eh, maayos eh. Bilib ako. Diba? Tapos sumingit pa yung kapatid. Oo. Fishing expedition, di ba? Di sinagot din siya, no? Ikinanto rin siya, no? Anong fishing expedition dito? Sabi kasi niya, hindi pwede yan eh. Hindi yung AMLAC na report, hindi sapat yan para patunayan na merong unexplained wealth. Ang sabi ni Chel Jokno, kanya nga natin sinasabi na yung bank accounts. Dahil sa bank accounts makikita yan, hindi sa AMLAC. Oh, parang binigyan mo pa ng Ng bala. Sabi ko, tingnan mo ito mga to, kitang-kita mo kung sino yung amateur eh, no? Totoo. Oo, dito, nagmamagaling. Pinifeed ng ng mga abogado nila eh. Di ba? Kung anong sasabihin. Nung hindi na niya mahanap, ni Pia, doon sa kanya, yung notes ko, hindi ko mahanap. Di ba? Kita-kita mo lang si Chel, stock knowledge eh. Stock knowledge. Di ba? Hindi niya pinagmamalaki kung saan siya graduate. Oo. No? Hindi niya pinagmamalaki kung ano nakuha niyang grades. Oo diba? nga. Pero, dean ng law school yan. Diba? Yan. No, buong buhay na naglilitigate yan. No? Hindi katulad ng ibang mga senador na buong buhay nila, abogado sila, pero hindi sila naglitigate. Namumuliti ka lang. Oo, di ba? Tsaka ito, nag-aaral ito sa mga international schools. Hindi lang ito dito, pero hindi siya nagsasalita. Never siya nagyayabang. Alam mo, yan ang sinasabi natin eh. Be a Chel in a world of Robin Hoods. In a world of Cayetanos, be a Chel, please. At hindi lang yun, dito mo nakikita yung pinagkaiba ng mahusay at marunong na kalmado. So, it's all more intelligence instead of just all confidence. Yung iba dyan kasi, sa dating dinadaan eh. Tsaka lang bubuli. Oo. Ito, hindi mo mabubuli. Hindi nga eh. Tatayo lang siya tapos sasagutin ka lang, deadpan, walang emotion, na ikaw mismo parang ikaw yung napapahiya ka sa salita mo, sarili mong mga akusasyon at tinatanong na sige, next question na lang po. At saka pag debate na, hindi mo na mahanap yung notes mo. Wala na. Wala na. Nagulat nga, alam mo, sabi ko, inaantay ko na lang, babato ni Pia yung laptop niya eh. Hindi, dapat maglagay ng earphone. Nag-feed yung kanyang mga abogado. Ganito po yan. Ito sabihin mo. Pero kahit sino pa magaling na, anong laban mo kay Chel? Totoo. Diba? Alam mo, natuwa talaga ako na si Chel yung umarap dito at nakita ko talaga yung galing niya
First time ko nakita yung galing ni Chel Jokno. I mean, believe na ako sa kanya dati, pero ngayon at least nakita ng buong Pilipinas. Ang isang tao na dapat binoto natin ng senador. Twice natalo, di ba? Oo, dahil hindi siya kilala nung taong bayan. Nakakapagsisi, di ba? Oo, ngayon na nakita mo gaano siya kagaling. Siguraduhin niya na. Sus, ito na. Ito ang pagkakataon na natin. Huwag na tayo magkamali ulit na hindi ilagay si Chel Jokno bilang senador. Di ba sabi ko nga dati, idol ko yung tatay niyan. Ah. Di ba? High school ako, narinig ko magsalita. Sabi ko, idol mo. Yan ang kwan ko, yan ang icon Yeah. ko, di ba? Kung inabutan mo yon yung tatay, magaling yun. No? Magaling yun. Pero hindi niya kinukuhan. Hindi niya ginagamit. Naalala ko ng isang senador Yes. na nag-top ng bar na hindi nag-law school. Wow. Siya yung nag-iisang Pilipino, nag-top ng bar na hindi nag-law school. Pwede pala yun? Self-study lang. Noon pwede. Ngayon hindi na pwede. Ngayon hindi na. Pero noon, di ba? Wow. Self-study Pero, lang. Nag-top ng bar. Alam mo, yun na nga nabilib ko kay Congressman Chel Jokno. Kasi nga, yun na nga, hindi siya nagyayabang. Never ko alam, funny nga, hindi ko alam na konektado pala sa kay dating Senator Jokno. Hindi ko na-connect. Sabi ko lang, baka magkapareho lang ng pangalan. Kaya ako nung ginamit yung Stonehill versus Jokno. Oo nga Tatay niya yun no? Kaya at saka mahina yung mga argumento talaga. Kaya doon sila naipit eh. Diba? Pero yun yung siguro kinalulungkot ko ngayon sa panahon natin na parang may smart shaming na nangyayari. Oo. Na parang kahit si Robin Hood ginagamit niya yun na parang kala nyo kayong mga matatalino. UP ako, University of Prison. Pinagmalaki mo pa. Reason or prison? Prison. University of Prison. Oo nga. Oo. Pero yun yung yun ang Yung nakakalungkot. smart shaming, di ba? Yung, Tapos pag magtanong siya, yung mga ginawa niyang kalokohan nung huling hearing, yung huling araw nung trial, nung impeachment siya trial. pa galit. Oo nga eh. Siya pa galit, ha? Kaya nga, hindi ko matapos sabihin niya, bawal ka magtanong, sinabi niya si Luistro. Para sa akin nga, pag ganun, dapat hinarap niya si Kapunan na nga. Sabi nga ni Kapunan, buti nga hindi ako yung humarap kasi kung ano pa yung masasabi ko dyan Di ba kasi nakakaano naman tong si Robin Hood, sabihin niyang bakit one-sided, tumingin siya sa salamin at tanungin niya yan sa sarili niya. Siya yung dapat hindi one-sided. Oo. Judge siya. Kaya nga eh. Di ba? Look at this idiot, di ba? Ay, ikaw nagsabi nun at pinagmamalaki pa niya. Sa bagay. Siya idiot. Ayun na nga. Diba? Actually, tama. Oo. Sasabihin ko sana ba't mo siya iniinsulto? Pero tama ka pala, hindi mo iniinsulto. Siya mismo, tawag na sa sarili niya pala, idiot. Oo. Di ba? Oo. Kaya pag ganun, Ronald, anong kalalabasan nito pagdating sa issue ng grave threat? Kung sabihin nating ma-acquit siya ng Senado, Oo. anong kalalabasan ng ating bansa Edi nito? wasak yung Senado as an institution. Oh. Tapos eventually, wasak ang bansa dahil i-weaponize na yan going into the campaign period sa 2028. Tingnan nyo na, tinutugis ako pero hindi nila ako kinaya. Ibabandera pa niya yan. I-weaponize na yan. Going to 2028. Diba? Kaya, very defining itong impeachment na ito. Alam mo, pag sinabi mo weaponize, ang nakikita kong pag-weaponize ay yung ibang klaseng weaponize. Na lahat ng ating mga kababayan ay ngayon makikita nila na pwede pala magbanta sa buhay ng iba at kaya kong makalusot. I mean, ngayon pa lang nga ang dami ng mga nagbabanta justify yung mass murder na ginawa ng tatay, ng pamilya na nakakaso ngayon sa ICC. Justify niya, pwede yan. Diba? Oo nga. Pwede yan. Dami nga na yung pinapatay eh. No? Yun na nga Meron bang isang kaso rito? Wala. Wala. Saan yung kaso? Kaya, Sa International Criminal Court. Bakit? Hindi nyo kaya magkaso rito eh. Sa dami ng pinapatay eh. Grave threats pa. Yun na nga Impunity ang tawag dyan. Ganun At kung manalo ako, iyari kayo. Kasi kung Yari kayo. ngayon, kaya kong makalusot. I can get away with anything. As a vice president, I can get Diba? away with it na nga. Yes. Paano pa kung presidente na ako? Kaya, Chris, sorry. magtago ka na. Hindi, sasabihin ko sana, Ronald. Kayo ni Falsis, yari kayo. Uy, wala ako sa listahan na yun, by the way. Ikaw, andun ka sa listahan na yun. Mas mataas si... Kayo ni Falsis, andun kayo. Mas mataas si Falsis. Ako, sanay ako sa ganyan. Oo. Hindi, pero Ronald, Do their best, no? Yeah, pero Ronald, as joking aside, seryosong usapan to, Ronald, na kung hindi ko maintindihan yung mga kababayan natin na ginugusto tong ganitong... Kaya nga itong mga nakulong, ang yayabang eh. Kasi alam nila. Alam nila 2020. Pag nanalo ito, labas kami. Kayo magtago. Ganun ang attitude nila eh. Si Mike Defensor, si Marcoleta, si Jinggoy, di ba? Ganun ang kwan nila eh.
no? Do your worst, no? Agantihan namin kayo. At ang pinaka nakakalungkot itong mga walang kapangyarihan ng mga kababayan natin na sumusuporta sa kanya. Sa mga Duterte. Alam mo, may Yes. nakita akong isang parang man on the street na interview na ginagawa. May tinanong silang dalawang tindera. Yung random tinanong sa tindera, sinusuportahan mo? Sinabi nung isa, Sara Duterte. Sabi niya, bakit? Tapos tumawa. Hindi ko alam. Hindi, pero bakit po niya? Tapos tinanong, anong quality na gustuhan nyo kay Sara Duterte? Duterte po siya. Kasi, meron ba siya, anong alam nyong nagawa niya na nagustuhan nyo? Naku, hindi kasi wala akong alam sa mga ganyan Habang nagsasalita siya, off-cam, may narinig kang isang tindera, sabi, ako, iboboto ko si Lenny. So yung camera, humarap doon sa isa, bakit po niyo iboboto si Lenny? Magaling siya At hindi siya mamamatay tao. May dahilan. Oo, di ba? may dahilan. Malinaw, Sabi niya, marunong siyang mamuno. Yung si Sara, mamamatay tao na, nagbabanta pa sa buhay, korap pa. Sabi ko, wow. Hindi, parang sa grocery, kinikwento ko kanina. Yung mga tao pinag-uusapan ng crime. Tapos sinasabi nila, ay, kailangan ibalik yung Yun na tokhang. nga No? Yung ganun ba? Kailangan ibalik yung mga Duterte. Diba? Ginaganon nila Kaya, for now, mataas pa rin si Sara kahit ang malaki na yung binawa niya dun sa kanyang dating high na 80 plus. Diba? 40 plus siya ngayon. Diba? Pero mataas pa rin. No? Lalo na, wala pa namang sumusulpot na alternatibo sa kanya. At kung susukati mo siya vis-a-vis the government, talaga mataas siya dahil negative yung approval rating ng gobyerno. Hindi, pero ano lang para lang klaruhin natin itong mga survey na to. Yung pinalabas nung Defensa survey na 57% siya. Tapos si Marcos daw bumaba ang ratings ng 34%. Pero put it in context. Lagyan natin ng konteksto to Yung kay Sara, 57 nga. Yung kay BBM, sabi bumaba. Dati 35. Ngayon nag-34, 1% lang. May margin of error naman tayo. Kumbaga, hindi naman talaga bumaba. Pero wine-weaponize itong mga ganitong informasyon para magmukhang bumaba. Halimbawa, sa SWS, ay yung kanyang negative 15 naging negative 7. Oh, exactly. Ibig sabihin, umangat naman siya ng 8%. Negative pa rin. Yes. Diba? Habang si Sara, tumaas ng 2%, margin of error naman. Ibig sabihin, nagpa-plateau siya. Yun. Pero, loss in translation yan Dahil makikita ng tao, ito negative. Yung final number. Ito positive, di ba? Yung ganyan. Buti na lang, tumaas yung presidente dahil kung bumaba siya, baka mag-free fall Ang ibig sabihin ng free fall, kung successive survey, pababa ka ng pababa, mahirap na yung pigilan. Buti na lang, medyo umangat siya ng 8%. Alam mo, okay. So, anong advice na bibigyan natin kay PBBM Sa SONA? ngayon na SONA? Anong dapat marinig natin? I-deliver naman niya yung mga promisa niya dito sa Mahiya Ka Naman campaign, di ba? Yun ang isa. Ikalawa, medyo may gawin ka naman sa ekonomiya. Dahil pagmamalaki mo sa Lunes na tumaas tayo at tayo upper middle income country, pero hindi dama Yung self-rated poverty, 52%. One of the highest pa rin Ibig sabihin, tingin ng mga tao, mahirap sila at hindi nila nararamdaman itong upper middle income status natin. No? Ang nakakaramdam yan, yung mga mayayaman na. Diba? Sila yung, kuwan yan average yan Yung upper middle income. Yung average. Pero, pag sinabi mong average, pag pinagsama-sama mo lahat ng kayamanan, di ba? Pero nadadala kasi ng sobrang taas. Ito, tumataas. Ikaw, either nananatili o bumababa. Lalo na ngayon, taas lahat ng presyo ng utilities, kuryente, tubig, internet, di ba? Lahat tumataas Tayo pa rin ang pinakamataas ang kuryente after Singapore. Tubig, tayo pa rin ang pinakamataas. May planong pumasok itong game changer na Pax Silica. Pero kung ganyan ang presyo sa tubig, yan ang presyo sa kuryente, tapos yung labor mo, ganyan, yung skill set, hindi na papasok yan. Diba? Or papasok yan, ang kukuning labor galing sa ibang bansa. Diba? So, dahil ang Pax Silica, microchips yan Yes. Ang microchips, ang pag-produce niyan, water intensive. Ang daming tubig na kailangan dyan. Ang daming electricity ang kailangan dyan. Kung sobrang mahal ang electricity mo, diba? So, yung ating comparative advantage, nawawala. Nawawala. Kaya, kailangan ayusin ng gobyerno yan. Kahapon. Diba? Kaya ayusin nila yan, no? Itong pinag-uusapan natin kanina, itong deregulation ng ating oil, nakikita natin ngayon yung negative impact Diba? Ayusin naman nila. Medyo i-country naman nila yung big players sa oil na kumikita sa windfall habang tayo pataas ng pataas ang bayad, pataas ng pataas ang inflation, diba? Itong mga may-ari, kumikita pa doon sa krisis.
Yun eh. Gawin naman nila, yun ang i-tax nila, hindi tayo. Diba? Okay. Yung mga ganun ba, ang gagawin kasi ng gobyerno sa Lunes, mag-a-announce na naman yan ng mga ayuda. Alam mo naman ang ayuda, dole out yun eh. Oo nga. Diba? Hindi naman yun permanent eh. Hindi Yes. naman yun sustainable eh. Diba? Pero sigurado ko, yan ay pagmamalaki nila. Upper middle income, ayuda. Okay lang. Okay. Pero dapat merong ibang mas fundamental. Yes. Diba? Na changes. Alam mo yan eh. Alam mo, Nasa mundo ka niyan eh. Alam mo, para sa akin, ito, ako lang in terms of optics, kailangan siya magsabi ng isang pasabog na makakapagbago ng isip ng mga tao sa direksyon na pupuntahan Meron ng next daw, week. sabi niya, may pasabog daw. Meron sa daw. Lunes. Hindi natin alam kung ano. Ito na ba yung saldi ko tsaka kay Martin, yan na ba yung pasabog? Hindi yung pasabog eh. Ang tagal nang inaantay yun eh. So, kailangan talaga meron. Importante yun. Yun yung kailangan na ihuhuli niya. Sa lahat ng sabihin niya, dapat meron siyang build-up papunta doon. Correct. Oo. Kailangan niyang pag-usapan yung ekonomiya at ano ba yung mga plano at ano ba yung nagawa at ano ba yung impact nun. Kailangan niya na ipakita yung, ako importante yung, if I were him, ipagmamalaki ko yung crime statistics nga na bumaba. Kailangan niya ipakita yon. Pero dapat may mahuli siyang big fish. Kailangan. yung sa corruption, kailangan niya ipakita na meron. Pero meron nga naman. Meron naman nakulong. Kaya lang kuanda ang konti kumpara sa pinangako. Yes. Yun lang. So, yung bagay na yun, kailangan talaga maayos niya at maipakita dito sa SONA at mabanggit to. At kung meron siyang magandang pasabog, yung pang-ending niya, edi mag-rating, sila, mag-survey sila pagkatapos na baka makakita ng magandang resulta. Kung hindi, status quo. Ito na naman tayo. Last 2 minutes na siya. Last 2 years na. Yan na nga eh. Campaign period na next year, practically. Di ba? So, kailangan magiging lame duck siya. Kung Unless, wala siyang hindi, magagawa. sige. Ito na lang. Unless wala siyang pasabog. Hindi, ito na lang. Sige, Ronald, ganito na lang. Paano kung sabihin na nga natin, wala nga pasabog, siguro hindi sumabog, supot lang yon. Okay, tapos isang taon, meron pa sa 2027. Tapos sa 2026 to 2027, biglang dyan talagang na-file na lahat ng mga kaso. Medyo matagal nga. Tapos, ang dami na kulong nga. Sana. Pero, wag mong i-minimize yung impatience ng tao. Dahil last November, last December, may promisa eh. Bago magpasko. Tapos Marso. Tapos Mayo. Tapos last week, may promisa na naman, di ba? Kahit yan, ombudsman na nagsasabi, yun na nga. hindi mo maaalis na isisisi ng tao yan sa gobyerno. Kahit naman talagang independent yun. Bagay, Hindi makikita ng tao na ganun. Para sa kanya isa lang yan eh. Sige. Tapos hindi lang yun. Tingin ko okay, ako na lang. Sige, ito. Bold prediction ko. President BBM, sana po nakikinig kayo. Bold prediction ko na by the end of the year, na marami na talagang nakulong, na-corrupt. Number one. Number 2, impeached na at convicted na si Sara Duterte, hindi siya pwede tumakbo. Tapos, nahuli na yung mga puganteng nawawala. Nahuli na lahat yon. Kahit kalahati lang, okay na ako. Lahat! Okay. Okay, DILG Secretary Remulla. Ayan panawagan na. Wala nang kwentuhan. Huliin nyo. Alam naman nyo kung nasaan. Tapos, magkaroon ng mga bagong investments. Yung mga PAC Silica, I actually like that. Gusto ko lang pag-aralan pa ng konti. Yes, Kasi may mga nagsasabi nga na baka maapektuhan daw yung ating environment, yung tubig, yung kuryente. Pero tingin ko may net positive yan eh. Natingin ko medyo hindi nakikita yun ng mga kumukontra sa PAC Silica. I really believe na kailangan tayo sumama doon kunit may iwan tayo. Especially meron tayong high nickel reserves dito sa bansa natin. Hindi, ako lang naman namin, dapat ang term of preference lagi niyan, national interest. Yeah. Makikinabang ba tayo? Kailangan ganun yung net nitong kontrata Right. nito. Oo. Diba? Halimbawa, kaya sila pupunta rito dahil sa ating nickel, dating sa ating cobalt, Yes. dahil sa ating magnesium, Oo. dahil sa ating gold, di ba? Sana hindi naman mawasak yung kalikasan. Yun. No, dapat responsible naman yung mining. Ikalawa, dapat processing. Dahil usually yan binebenta natin as raw materials. Ibig sabihin walang value added. 'Di ba? Walang value added. Walang value added in terms of employment, industry, no, etc. Katulad halimbawa ng ibang bansa, katulad ng Indonesia. Aha. Bawal mag-export ng raw nickel. Kailangan
processed Yun, nickel. okay. No? Ibig sabihin, may value added sa kanilang ekonomiya. Yes. Tayo, raw materials ang ina-export natin eh. Ayun ang problema. Kailangan talaga may value added. Pero ito pa isa pang gusto idagdag na itong kailangan siguraduhin sa mga deals na nangyayari dito. Marami kasi mga mining companies ay mga shell companies na pagmamayari ng mga politiko. Or Chinese. Oh. No? Yung ganyan. Gagawa sila Sorry, ng mga mainland Chinese o local? Mainland. Mainland? Oo, may mga front sila. No? Okay. Ngayon, So, pumunta ka sa Palawan, ang daming properties, binibili yan. Mga front yan. No? Yun Ang ang- namimili niyan, mga mainlanders. No? so, Ganyan. So, kaya nag-worry na yung simbahan si Bishop Pabilio. Ang daming binibili. Tapos yung mga bumibili, wala namang capacity bumili. No? Yun. Ang tawag doon, alam mo yan, mga front yan. Yeah, mga money laundering. Mga dummy, di ba? Mga dummy. Mga dummy yan eh. No? So, sa akin, Ronald, Ganun din dito sa mining. yun ang natatakot akong ingatan lang natin kasi baka mamaya maipasa to at matuloy na nga to tapos biglang magagamitin lang to ng mga politiko para payamanin na naman ang sarili nila sa maling paraan. So, hindi lang yun, importante din kasi na tignan na to ng ating mga mabubuting mga mambabatas. Yung mga ilan dyan na siguro nag-head ng mga committee na tignan nga nila to at siguraduhin na walang makikinabang dito ng mga politiko na may mga mining companies. Kasi ang dami kong kilala na may-ari ng mga mining companies na nilalaro sa stock market Yes. na para lang pagkakitaan pero wala naman talagang ginagawa. In particular, eto lang personal knowledge to. Yung isang bumili ng lupa ng pamilya ko dati, okay? May-ari ng mining company, 40 plus, Chinese. Nung pinapakinggan ko, sabi ko parang hindi to local Chinese. Hindi feel shy. Oh, hindi feel China. Nung kinakausap ko, parang anong China. Nalaman ko, I think, if I'm not mistaken, baka mainland Chinese to. As a matter of fact, hindi ko alam kung anong pwede ko banggitin. Pero sige, bahala na. Banggitin ko as much as I can. Etong bumili ng lupa na to, nalaman ko pala, crony ni Duterte. Okay. Kasi nung nagbayad siya sa amin, binayad niya, hindi ko pa kasi nung time na yun, na panahon to ni Duterte, hindi ko na maalam eh. Wala akong alam dito. Basta alam ko lang, yung pamilya ko, may buyer daw, bibili ng lupa. Tapos yung pagbayad niya, personal check. Personal check Ito, personal check. Wow, sabi ko, bata pa, 40 plus. Sabi ko, wow, nagulat talaga ako. Anyway, nalaman ko lang, kaya ako nalaman na crony siya ni Duterte. Kasi nga, nabalitaan siya ulit nabalitaan siya with Rappler. Lumabas yung pangalan. Sabi ko, yun yung bumili ng lupa ng pamilya ko. Alam mo, isang worst na example niyan. May isang probinsya diyan sa bandang norte, no? Ginagamit ng Chinese para mag-mining ng nickel, pabalik ng China, pero hindi pa yun. Kinukuha yung lupa sa Dalampasigan para gamitin dun sa pagtatayo ng isla ng China sa ating teritoryo. Di ba? Ginigisa natin sa sariling... Confirm ba yan? Oo. Hindi pa iniimbestigahan ng gobyerno. Lumabas na yan. Nagreklamo na yung mga tao ron. Lumabas na sa balita? May na. pangalan? Well, yung probinsya. No? Pero sino yung... At involved daw yung governor. Anong probinsya to? Lumabas na sa balita, Ronald? Sabihin mo na. Anong probinsya at sinong governor? Allegedly lang naman eh. Allegedly, ang lumalabas dyan, Zambales. Diba? Nasa West Philippine Sea yan eh. Wow! Diba? Wow! So, maraming ganyan. Matagal na. Allegedly. Dapat imbestigahan lang maayos yan. Di ba sa Zambales, marami bang dayuhan daw doon? O biglang parang naalala ko, nung sa PSA sinabi nila, parang marami daw ng mga fake Filipinos doon sa may northwest, parang ganon. Libo-libo kasi yan nung panahon ni Digong. Oo nga, binigyan ng mga ng residency, binigyan ng passport, di ba? Mga fake na papel. Hindi yan daan libo-libo. Kaya they are here in our midst. May rason kung bakit sa may north sila sa may malapit sa Taiwan lahat yan eh. Malapit sa EDCA sites. Sa EDCA sites. Malapit sa West Philippine Sea, di ba? Kaya nga nagreklamo, bakit yung pinantatambak do sa mga artificial islands ng China? Bakit sa atin ang gagaling? Dahil malapit tayo eh. Di ba? Malapit malapit nga. Tapos tinatambak doon.
Yun yung kwan. Tuloy-tuloy pa pala yung grabe talaga itong mga to. Sana maimbestigahan niya para malaman kung totoo o hindi. Oo. Di ba? Oo, kung gano'n, sino dapat nag-iimbis sa ganyan? Dapat gobyerno. I mean, sino sa Diba? gobyerno? Ombudsman ba yan? Oo. Well, DOJ muna. Ah. Di ba? Dapat yung DFA tumulong din. Dahil foreign affairs issue rin yan. Dapat security issue rin yan. National security rin yan. Yung foreign affairs naman Oo. natin, nakita mo naman ngayon, parang walang kwenta eh. Oo, buti na. Naglabas sila ng statement dahil binabanatan sila dito sa provisional agreement na in-invoke ng Chinese ambassador. Kaya nung nagkagulo tayo doon sa... Oo, yung binatukan nila yung isang Pilipino doon. Yung injured yung dalawa at saka itong pag-water cannon. Oo, ibago. Sa Scarborough. Sabi nila, may kasunduan tayo, provisional agreement, na hihingi kayo ng permiso sa amin. Ganun? Bago kayo mag-resupply, bago kayo mag-construct. Meron ba talaga? Yun ang sinasabi nila. May papel ba napakita? Well, ang sabi ni Gibo, nung una, sabi niya nung isang araw, wala yan. Di ba ibig niya sabihin, wala kaming kinalaman dyan. Seryoso Anong departamento may Oo nakalaman? nga. Kahapon, naglabas yung DFA na walang ganyan. Buti na lang. Dahil ang tagal na namin, 2 taon na namin tinatanong yan eh. Bihira Lumabas talaga. yan 2 years ago eh. Hindi, walang sagot. Dahil nga provisional, secret agreement nga eh. Kaya nga secret eh. At least ngayon, naglabas sila. Pero in-invoke ng China eh. May agreement tayo eh. No? Yun naman ang problema sa China. Mahilig sila sa mga ganyan na may nag-agreement na wala naman. Di ba nung panahon ni Digong, ganyan din nangyari eh. Hindi. May agreement daw, di ba? Tapos, Baka totoo naman yung panahon ni Digong. iba naman yun. Ay, nako. Alam mo, Ronald, ito na lang ang pag-agrihan natin, ha? Na kailangan na sana yung mga inaasahan natin sa ating gobyerno dito sa kay BBM, President BBM, ay magawa niya. Mapag-usapan niya sa SONA para naman tumaas ang ratings niya. Oo. Tapos, Pero wag niyang kalimutan, impatient na yung mga tao. yun. Oo. At sa ombudsman din. At hindi mo naman masisisi yung mga tao. Totoo. Oo. At sinasabi nga nila, kahit naman sa mga senador, alam ng mga senador to, na, alam mo ba, chinecheck nila yung ratings ng kanilang impeachment teleserye. Apparently, nakikita nila kung bumababa na yung viewership. At napansin daw nila, episode 9 na. Bumaba yung viewership, hindi natin nare-retain. Anong pwedeng gawin para pataasin ulit yung viewership? Kaya nga yung prosecution, nagbawas na ng testigo. Ayun na Pinabibilis nga. na nila. Paano yung defense ginagawang boring binobore tayo to death. With technicalities. Oo, para wala naman odd. Dahil kung lalabas yung ebidensya, baka tamaan yung kliyente nila. So, Kung konti nanonood, walang impact yung ebidensya. kasi walang manonood eh. Pero alam mo to ang suggestion ko, para sa prosecution gawin nyo, habang nag-ano kayo, nag-presenta kayo ng ebidensya, pasabog dapat ang mga ebidensya. Gawin nyo yung siligutan magaling. Siligutan, nung nandun siya, ang dami nanood. Dahil nagwawaray, nagsasebuano, nag-uhoy, objection. Nagtatagalog, nag-Jinglish, di ba? Maganda yung kombinasyon nila ni Chel. Si Chel, very surgical, very organized, very mababa loob. Hindi yung pang-optics eh. Di ba? Ligutan, Ligutan, optics. pang-optics. So yung kombinasyon ba ng ganun, ito yung trabaho nito, ito trabaho nito, di ba? Tama yun. Tapos, complement sa isa't isa. at sa Senado naman, Para para tayo rito. Jekyll and bagay. Hyde. Oo nga eh. Jekyll. Pwede. Hindi. Pero yun ang sa akin yun ang inaasahan ko makita sa ating Senado, sa ating gobyerno, na talagang gumawa ng mga paraan para ayusin talaga yung mga optics o yung public opinion, dahil ito ang totoong korte at ang paglilitis ay dito talaga sa Court of Public Opinion. Correct. Yun na yun. Okay, Ronald, sige, may any last words kang gusto sabihin sa ating mga viewers? Hindi, itong una, happy weekend, no? Happy SONA, sana. 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 Oo. Wag sana, puro sana ang Oo SONA. O kaya Sona all. O sige na, hindi na tayo nakakatawa eh. O sige guys, kung nagustuhan nyo itong episode na to, sulat nyo yung mga comments dito sa comment section sa baba. At pag may mga iba pa kayong gustong pag-usapan namin, sulat din yan dito sa comment section. Binabasa naman to lahat ni Ronald Llamas. Yes. Kahit negatibo. Kahit negatibo. Kahit hindi kayo nag-agree. Lagi naman natin sinasabi na open kami sa lahat ng opinion. Huwag lang tayo nang iinsulto at nagbabanta sa buhay ng mga ibang tao. Yun lang, ha? Hahabulin namin kayo. Pag magbabanta kayo. Sige. At by the way, ito lang pala isang last message ko. Yung mga nagbabanta, mag-ingat na kayo kasi
tinutugis na sila. Oo, hindi ko binabantaan sila. Sinasabi ko lang na, uy, walang delete ngayon ha. Kasi baka biglang may mga dumating na mga kaso dyan na baka hindi nyo maiwasan Fake na. news at saka mga threats, Oo, di ba? yun na ha. O sige, ito hindi to fake news ha. Sige, magpapaalam na tayo kami ni Ronald ha. Ronald Llamas, salamat sa oras mo ulit. Anytime. At ako naman si Kristan at ito ang Heckle and Jive. Okay, magkita tayo muli sa aming susunod na episode.